Sa gilid ng isang masukal at tahimik na gubat na matagal nang kinatatakutan ng mga taga-baryo, may isang kubong halos lamunin na ng dilim at katahimikan. Ang mga punong kahoy ay matatayog at tila ba nagbabantay sa bawat lihim na nagaganap sa loob ng kagubatan. Walang sino mang nangangahas pumasok dito kapag sumapit ang gabi, sapagkat sinasabing dito raw nagtatagpo ang mga nilalang na hindi kabilang sa mundo ng tao. Ngunit sa gabing iyon, may isang babae ang naglakas loob na pumasok sa pusod ng gubat. Bitbit niya ang 2 sanggol na kapwa balot sa kupas na kumot. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, hindi lamang sa lamig ng hangin, kundi sa bigat ng pasyang kanyang gagawin. Siya ay pawis na pawis at hingal na hingal. Tila ba matagal na siyang naglalakad mula sa malayong lugar. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa kakaiyak. Huminto siya sa isang bahagi ng gubat, kung saan ang mga puno ay tila mas lalong nagsisiksikan, at ang liwanag ng buwan ay halos hindi na makapasok. Sa gitna ng mga ugat at tuyong dahon, maingat niyang inilapag ang 2 sanggol. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang pag-iyak ng isa sa mga sanggol ang maririnig. Lumuhod ang babae sa harap nila at hinaplos ang kanilang maliliit na mukha. Pinagmasdan niya ang 2 musmos na tila walang kamalay-malay sa kapalarang naghihintay sa kanila. Sila ay kambal. Magkamukhang magkamukha, ngunit sa kanilang mga mata ay may kakaibang pagkakaiba. Ang isa ay tila may malalim at malamlam na titig, samantalang ang isa ay maliwanag at payapa. "Patawarin ninyo ako," bulong ng babae, halos hindi marinig. "Ito lang ang paraan para kayo ay mabuhay." Isang luha ang pumatak sa pisngi ng isa sa mga sanggol. Mabilis siyang tumayo, tila natatakot na magbago ang kanyang isip. Hindi na siya lumingon pa habang siya ay tumatakbo palayo sa lugar na iyon. Iniwan ang 2 sanggol sa gitna ng madilim na kagubatan. Lumipas ang ilang sandali. Ang hangin ay unti-unting lumakas at ang mga dahon ay nagsimulang kumaluskos na parang may kung anong gumagalaw sa paligid. Mula sa dilim ng mga puno, may mga matang nagliliwanag. 1, 2, 3, hanggang sa dumami ang mga ito. Unti-unting lumitaw ang mga anyong hindi pangkaraniwan. Mahahabang kuko, matatalas na pangil, at mga matang kumikislap sa gutom at pananabik. Sila ay mga nilalang na matagal nang naninirahan sa gubat na iyon, mga aswang. Lumapit sila sa 2 sanggol, pinapalibutan ang mga ito. Ang isa sa kanila, isang matangkad at payat na nilalang na may mahabang buhok at maputlang balat, ang tila pinuno ng grupo. Yumuko siya at sinipat ang mga bata. Ngunit sa halip na saktan ang mga ito, may kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang anyo ng pagkagulat. May kakaiba sa mga batang ito. Aniya sa paos na tinig. Lumapit ang isa pang aswang at sinubukang hawakan ang isa sa mga sanggol. Ngunit nang dumikit ang kanyang kamay sa balat nito, bigla siyang napaatras
na parang napaso. May lakas, bulong nito. Ang pinuno ay muling tumingin sa kambal. Marahan niyang kinuha ang isa sa mga ito, ang sanggol na may malamlam na mga mata. Hindi ito umiyak, bagkus ay tumitig lamang sa kanya na tila ba nauunawaan ang nangyayari. Ang batang ito ay magiging sa atin, wika niya. Ngunit bago pa nila makuha ang isa pang sanggol, isang malakas na hangin ang biglang umihip. Ang mga dahon ay nagliparan at ang lupa ay tila bahagyang yumanig. Mula sa kabilang panig ng gubat, may isang lalaking dahan-dahang lumapit. Siya ay matanda na, nakasuot ng maruming damit at may bitbit na isang baston na tila gawa sa matandang kahoy. Ang kanyang buhok ay mahaba at gusot, at ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kakaibang liwanag. Siya ay isang albularyo. Hindi siya karaniwang manggagamot. Kilala siya sa buong rehiyon bilang isang mabangis at mapanganib na nilalang na gumagamit ng kapangyarihang hindi nauunawaan ng karamihan. Ilayo ninyo ang inyong mga kamay sa bata, malamig niyang utos. Nagkatinginan ang mga aswang, ngunit hindi sila umatras. Sa halip, ang pinuno ay ngumisi. Hindi ito para sa iyo, matandang lalaki, sagot nito. Ngunit hindi natinag ang albularyo. Itinukod niya ang kanyang baston sa lupa at sa isang iglap, may kakaibang enerhiya ang kumalat sa paligid. Ang hangin ay tila naging mas mabigat at ang mga anino ay gumalaw na parang may sariling buhay. Nag-atrasan ang ilang aswang. Ngunit ang pinuno ay nanatili. Hawak ang isang sanggol. Kung gusto mo siya, kunin mo, hamon nito. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang puwersa. Hindi nakita ng mga sanggol ang naganap, ngunit ang gubat ay tila sumigaw sa lakas ng kanilang kapangyarihan. Ang mga puno ay yumanig, at ang lupa ay nagbitak sa ilang bahagi. Sa huli, nagtagumpay ang albularyo na makuha ang isa sa mga sanggol, ang may maliwanag na mga mata. Ngunit hindi niya naagaw ang isa pa. Ang pinuno ng mga aswang ay mabilis na umatras, dala ang sanggol na napili nila. Nagkatitigan ang dalawa, ang albularyo at ang pinuno ng aswang. Pareho nilang alam na ang gabing iyon ay simula pa lamang. Ang batang iyon ay magiging sa dilim, wika ng aswang. At ang isang ito ay magiging sandata laban sa inyo, tugon ng albularyo. Pagkatapos noon, tuluyan nang naglaho ang mga aswang sa kadiliman ng gubat. Ang albularyo ay tumingin sa sanggol na kanyang karga. Tahimik ito, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Simula ngayon, bulong niya, ikaw ay magiging akin. At sa kabilang dako ng gubat, ang isa pang sanggol ay karga ng mga nilalang ng dilim, palayo sa mundo ng tao, patungo sa isang kapalarang hindi pa nasusulat. Sa gabing iyon, ang kambal ay tuluyang nagkahiwalay, at ang kanilang mga landas ay tinahak ng magkaibang mundo, isa sa liwanag at isa sa dilim. Lumipas ang mga taon, at
ang alaala ng gabing iyon ay tuluyang nilamon ng katahimikan ng gubat. Walang nakakaalam sa nangyari sa dalawang sanggol. At ang sino mang makarinig man ng usap-usapan ay agad itong ibinabasura bilang katang-isip lamang ng takot at imahinasyon. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, ang dalawang batang minsang magkasama ay lumaki sa magkaibang landas. Sa isang bahagi ng gubat na hindi naaabot ng sinag ng araw, naroon ang pugad ng mga aswang. Isang lugar na nababalot ng malamig na hangin at hindi mapaliwanag na dilim. Sa gitna nito, sa loob ng isang kuweba na tila buhay ang mga anino, naroon ang batang kinuha ng mga nilalang ng gabi. Siya ay tinawag nilang Dumagat. Lumaki si Dumagat na hindi nakakita ng mundo ng tao. Ang kanyang paligid ay puno ng mga nilalang na may kakaibang anyo at asal. Sa halip na lalabay, ang kanyang naririnig tuwing gabi ay ang mahihinang ungol ng hangin at ang galaw ng mga aninong walang katawan. Ngunit hindi siya tulad ng iba. Habang lumalaki, napansin ng mga aswang na ang bata ay may likas na kakayahan na hindi nila inaasahan. Hindi siya natatakot sa dilim, bagkus ay tila nakikipag-ugnayan pa rito. Kapag siya ay naglalakad, ang mga anino ay tila sumusunod sa kanyang yapak. Minsan, habang siya ay nakaupo sa bungad ng kuweba, pinagmasdan niya ang isang maliit na hayop na sugatan. Hindi niya ito kinain tulad ng inaasahan sa kanya. Sa halip, hinawakan niya ito, at sa isang iglap, ang sugat nito ay unti-unting gumaling. Nagkatinginan ang mga aswang na nakakita. May kakaiba sa batang ito, bulong ng isa. Ngunit ang kanilang pinuno ay hindi nagpakita ng takot. Sa halip, nakita niya rito ang isang pagkakataon. Hindi siya basta nilalang, wika nito. Siya ay magiging higit pa sa atin. Simula noon, sinimulan nilang turuan si Dumagat ng mga kaalaman ng dilim. Kung paano maglaho sa anino, kung paano marinig ang mga bulong ng gabi, at kung paano kontrolin ang takot ng iba. At si Dumagat, sa kabila ng kanyang murang edad, ay mabilis na natuto. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na nananatiling tahimik. Isang bahagi na hindi lubos na nauunawaan ng mga aswang. Sa kabilang panig ng gubat, sa isang lumang kubo na napapalibutan ng mga halamang may kakaibang anyo, naroon ang isa pang bata. Ang batang kinuha ng albularyo. Siya ay tinawag na Luntian. Hindi tulad ng kanyang kapatid, lumaki si Luntian sa mundo na may kaunting liwanag. Bagamat ang kanyang tagapag-alaga ay kilala bilang mabangis, hindi siya kailanman sinaktan nito. Sa halip, siya ay tinuruan. Hindi lamang ng mga halamang gamot, kundi ng mga lihim na hindi karaniwang ibinabahagi sa iba. Makinig ka sa hangin, madalas sabihin ng albularyo. May sinasabi ito. At si Luntian ay nakikinig. Habang siya ay lumalaki, natutunan niyang kilalanin ang bawat halaman sa kanilang paligid, kung alin ang nakagagaling at kung alin ang nakamamatay. Natutunan din niyang maramdaman ang presensya ng mga nilalang na hindi nakikita.
Ngunit higit sa lahat, natuklasan niya ang kanyang sariling kakayahan. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa gilid ng gubat, may nakita siyang isang ibon na nahulog mula sa puno. Sugatan ito at halos hindi na makagalaw. Maingat niya itong hinawakan. Sa kanyang pagdampi, may init na kumalat mula sa kanyang palad. Unti-unting gumalaw ang ibon hanggang sa tuluyan itong makalipad muli. Napangiti si Luntian, ngunit ang albularyo na nakamasid mula sa malayo ay hindi. Hindi lamang siya manggagamot, bulong nito sa sarili, may higit pa sa kanya. Simula noon, mas lalo niyang pinaghigpitan ang pagsasanay kay Luntian. Tinuruan niya ito hindi lamang ng pagpapagaling, kundi pati ng pakikipaglaban, kung paano gamitin ang lakas ng kalikasan laban sa mga nilalang ng dilim. Darating ang araw, wika ng albularyo. Nakakailanganin mong harapin ang mga nilalang na iyon. Hindi pa nauunawaan ni Luntian ang ibig sabihin nito, ngunit nararamdaman niya na may malaking dahilan kung bakit siya naroon. Sa paglipas ng panahon, ang dalawang bata ay parehong lumaki, malakas, matalino, at may taglay na kapangyarihan na lampas sa karaniwan. Ngunit sa kanilang paglaki, unti-unti ring lumalapit ang kanilang mga landas sa isang hindi maiiwasang pagtatagpo. Sa isang gabi na ang buwan ay bilog at maliwanag, parehong tumingala sa langit sina Dumagat at Luntian mula sa magkaibang panig ng gubat. Pareho nilang naramdaman ang kakaibang paghila sa kanilang kalooban. Isang tawag, isang ugnayan na hindi nila maipaliwanag. At sa kaibuturan ng kanilang pagkatao, may isang bagay na unti-unting nagigising. Isang lihim na matagal nang nakatago. Ang lihim ng kanilang pinagmulan. Sa bawat paglipas ng araw, lalong tumitindi ang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa loob ni na Dumagat at Luntian. Isa itong tahimik, ngunit mapilit na tinig, hindi naririnig ng tainga, ngunit malinaw na umaaling-aungaw sa kanilang kalooban. Isang tawag, isang bagay na hindi nila matukoy, ngunit hindi rin nila matakasan. Sa pugad ng mga aswang, napansin ng kanilang pinuno ang pagbabago kay Dumagat. Hindi na ito tulad ng dati na tahimik at mapagmasid lamang. Ngayon, madalas itong mawala sa kanyang kinauupuan, naglalakad sa gilid ng kuweba na tila may hinahanap. May bumabagabag sa iyo, wika ng pinuno isang gabi. Tahimik lamang si Dumagat. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. May naririnig ka, dagdag ng aswang, habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ba? Tumango si Dumagat. Parang may tumatawag sa akin, mahina niyang sagot. Hindi ko alam kung saan, pero pakiramdam ko, malapit lang. Sandaling natahimik ang pinuno. Alam niya ang kahulugan nito. Hindi ka dapat lumayo sa lugar na ito. Mariin niyang utos. Ang mundo sa labas ay hindi para sa iyo. Ngunit sa kabila ng babala, ang damdamin ni Dumagat ay lalong lumalakas. Tuwing gabi, nararamdaman niyang may kung anong humihila sa kanya palabas ng dilim.
Isang bagay na hindi niya kailanman naranasan. Isang kakaibang init. Sa kabilang panig ng gubat, si Luntian ay dumaraan din sa kaparehong karanasan. Habang siya ay nag-iipon ng mga halamang gamot, bigla siyang napahinto. Ang hangin ay tila nagbago ng direksyon at ang mga dahon ay kumaluskos na parang may ibinubulong. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at doon niya ito muling naramdaman. Isang presensya. Hindi ito mapanganib, ngunit hindi rin pamilyar. Parang may bahagi ng kanyang sarili na nawawala at ito ay pilit na bumabalik. Guro, tawag niya sa albularyo nang siya ay makabalik sa kubo. Tumingin ang matanda, ngunit bago pa siya makapagsalita, agad niyang napansin ang kakaibang aura ng bata. Nararamdaman mo na rin, sabi nito. Nagulat si Luntian. Alam ninyo, tumango ang albularyo at dahan-dahang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. May mga bagay na hindi ko sinabi sa iyo, wika niya. Hindi dahil nais kong itago, kundi dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Lumapit siya kay Luntian at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Ngunit mukhang dumating na ang oras. Tahimik ang paligid habang ang matanda ay huminga ng malalim. Hindi ka nag-iisa, wika niya. May isa pang tulad mo. Napaatras si Luntian, tila hindi agad naunawaan ang narinig. Isa pa? Isang batang kasing lakas mo, sagot ng albularyo. Isang batang kinuha sa parehong gabi na ikaw ay natagpuan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Luntian. Nasaan siya? Ngunit hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa malayong bahagi ng gubat, sa direksyon na matagal na niyang iniiwasan. Sa lugar kung saan ang dilim ay hindi natutulog. Natahimik si Luntian. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang kakaibang pananabik. Samantala, sa pugad ng mga aswang, hindi na napigilan ni dumagat ang sarili. Sa gitna ng gabi, habang ang lahat ay abala sa kanilang sariling gawain, tahimik siyang lumabas ng kuweba. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip, tinatahak ang direksyong matagal na niyang nararamdaman. Hindi siya pinigilan ng mga anino. Sa halip, tila ba ginabayan pa siya ng mga ito, palabas ng kanilang teritoryo. Habang siya ay papalalim sa bahagi ng gubat na hindi niya pa nararating, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang malamig na hangin ay napalitan ng bahagyang init at ang katahimikan ay napalitan ng mahinang huni ng mga insekto. Ito ang mundo na hindi niya kilala. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman niyang mas lalo siyang nabubuhay. Sa kabilang panig, si Luntian ay nakatayo sa gilid ng kanilang lupain. Sa kabila ng babala ng kanyang guro, may kung anong nagtulak sa kanya na maglakad palayo sa kubo. Kung may isa pang tulad ko, bulong niya, kailangan ko siyang makita. At tulad ni Dumagat, sinimulan niyang tahakin ang landas na magdadala sa kanya sa hindi niya inaasahang katotohanan. Habang ang dalawa ay papalapit sa isa't isa,
Ang gubat ay tila nagbago. Ang hangin ay tumahimik. Ang mga hayop ay nagtago. At ang mga anino ay gumalaw na parang naghihintay sa isang mahalagang sandali. Sa unang pagkakataon, mula nang sila ay maghiwalay, ang dalawang landas ay muling magtatagpo. At sa kanilang pagtatagpo, magsisimula ang pagbubunyag ng isang lihim na matagal nang nakatago sa dilim at liwanag. Sa pusod ng kagubatan, may isang bahagi na hindi inaangkin ng alinmang nilalang. Hindi ito ganap na sakop ng dilim, ngunit hindi rin lubos na naaabot ng liwanag. Isa itong lugar na tila naghihintay lamang, tahimik at walang kinikilingan. Dito unti-unting nagtagpo ang dalawang landas. Mula sa hilaga, dahan-dahang lumapit si Dumagat. Ang kanam na ang kanyang mga hakbang ay magaan. Halos hindi marinig, ngunit ang kanyang presensya ay mabigat. Dala ng mga taong ginugol niya sa piling ng mga nilalang ng gabi. Ang kanyang mga mata ay sanay sa dilim, at ang bawat galaw niya ay puno ng likas na pag-iingat. Mula naman sa timog, si Luntian ay maingat na naglakad. Hawak ang maliit na sisidlan ng mga halamang gamot. Hindi siya sanay sa ganitong bahagi ng gubat, ngunit ang kanyang loob ay matatag. Ang bawat yapak niya ay may kasamang pakikinig sa hangin, sa lupa, at sa kung anong maaaring nagtatago sa paligid. Pareho silang huminto. Isang kakaibang lakas ang biglang kumalat sa lugar. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid, at doon nila unang naramdaman ang presensya ng isa't isa. Hindi pa nila nakikita ang isa't isa, ngunit malinaw na malinaw sa kanilang pakiramdam. May isa pang katulad nila. Unti-unting lumabas si Dumagat mula sa likod ng isang matandang puno. Kasabay nito, si Luntian ay lumitaw mula sa kabilang panig. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Pareho silang napahinto. Parang may salamin sa pagitan nila. Magkahawig ang kanilang mukha, ang hugis ng kanilang mata, at ang tindig ng kanilang katawan. Ngunit ang kanilang mga aura ay magkaibang magkaiba. Si Dumagat ay may dalang malamig at mabigat na enerhiya, parang gabing walang hanggan. Samantalang si Luntian ay may init at liwanag na tila nagmumula sa mismong kalikasan. Ikaw, unang nagsalita si Dumagat. Ang kanyang tinig ay mababa at maingat. Hindi agad nakasagot si Luntian. Tinitigan niya ang kaharap, pilit inuunawa ang kanyang nararamdaman. Bakit? Parang kilala kita, mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Dumagat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbago. Tila ba may alaala na pilit lumilitaw sa kanyang isipan. Isang gabi, isang malamig na lupa, isang babae, at isang iyak. Napaatras siya ng bahagya. Kasabay nito, si Luntian ay napahawak sa kanyang ulo. Tila may biglang sumiklab na sakit. Mga larawan na hindi niya maalala noon ay unti-unting bumabalik. Isang anino, isang matandang lalaki, at isang pakiramdam ng pagkawala.
Hindi ito maaaring nagkataon lang, wika ni Luntian. Pilit pinipigilan ang kanyang pagkalito. May dahilan kung bakit tayo narito. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, biglang nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging malamig, at ang mga anino ay nagsimulang gumalaw. Mula sa likod ni Dumagat, isa-isang lumitaw ang mga aswang, ang mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Luntian, puno ng pagdududa at galit. Lumayo ka sa kanya, mariing sabi ng pinuno. Agad na napalingon si Dumagat. Hindi niya ako kalaban, sagot niya. Ngunit hindi kumbinsido ang mga aswang. Sa kabilang panig, naramdaman din ni Luntian ang pagbabago. Mula sa kanyang likuran, dahan-dahang lumapit ang albularyo, hawak ang kanyang baston. Lumayo ka sa mga nilalang na iyon, malamig nitong utos. Nasa gitna si Luntian, sa pagitan ng kanyang guro at ng isang estrangherong tila may koneksyon sa kanya. At kung hindi, tanong ni Dumagat, humarap sa albularyo. Nagkatitigan ang dalawang matanda, ang pinununo ng mga aswang at ang mabangis na albularyo. Parehong handang lumaban. Ngunit bago pa man sumiklab ang tensyon, isang malakas na enerhiya ang biglang sumabog mula sa pagitan nina Dumagat at Luntian. Napaatras ang lahat. Ang lupa ay bahagyang yumanig at ang hangin ay tila nagalit. Ang dalawang binata ay parehong napaluhod. Hawak ang kanilang dibdib. May kung anong nag-uugnay sa kanila. Isang lakas na hindi nila kontrolado. Isang katotohanan na pilit lumilitaw. Hindi sila dapat paghiwalayin, bulong ng albularyo, tila ba may naalala. Ngunit huli na. Sa isang iglap, hinila ng pinununo ng mga aswang si Dumagat palayo. Kasabay nito, mabilis na kinuha ng albularyo si Luntian. Pareho silang dinala pabalik sa kani-kanilang mundo. Ngunit bago tuluyang magkalayo, nagkatitigan muli sina Dumagat at Luntian. Sa kanilang mga mata, malinaw ang isang bagay. Hindi ito ang huli. At ang susunod nilang pagkikita ay hindi na magiging ganoon kadali. Sa gabing iyon, nagsimula ang pagguho ng mga lihim na matagal nang itinago. At sa kanilang puso, pareho nilang alam. Ang kanilang kapalaran ay hindi hiwalay. Pagbalik sa kani-kanilang kinalakihan, parehong hindi mapakali sina Dumagat at Luntian. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng mga tanong na hindi na nila kayang baliwalain. Sa pugad ng mga aswang, tahimik na nakaupo si Dumagat sa bungad ng kuweba. Hindi siya gumagalaw, ngunit ang kanyang isipan ay magulo. Ang mukha ni Luntian ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang alaala. Isang mukha na parang sarili niyang refleksyon, ngunit may kakaibang liwanag na hindi niya maunawaan. Lumapit ang pinununo ng mga aswang. Hindi ka dapat bumalik doon, malamig nitong sabi. Hindi tumingin si Dumagat. Bakit siya kamukha ko? Tanong niya. Natahimik ang pinuno.
Alam niyang darating ang sandaling ito. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang malaman, sagot nito. Ngunit hindi nasiyahan si Dumagat. Sinungaling kayo sa akin, mariin niyang sabi, unti-unting tumatayo. Simula pagkabata, hindi ninyo sinabi kung saan ako nanggaling. Unti-unting lumamig ang hangin sa paligid. Ang mga aswang sa likuran ay nagmasid, handang kumilos kung kinakailangan. Ngunit hindi umatras ang pinuno. Hindi ka namin itinuring na iba, sagot nito. Pinalaki ka namin bilang isa sa amin. Ngunit hindi ako tulad ninyo, putol ni Dumagat. Sa sandaling iyon, tila may nabasag sa pagitan nila. Hindi na bata si Dumagat na susunod lamang sa utos. May sarili na siyang pag-iisip at higit sa lahat, may nararamdaman siyang katotohanang hindi na kayang itago. Sabihin ninyo sa akin, mariin niyang utos. Ano ako? Tahimik ang paligid. At sa wakas, nagsalita ang pinuno. Ikaw ay isang batang iniwan sa gubat, wika nito. At hindi ka nag-iisa. Napapikit si Dumagat. Alam na niya ang kasunod. May isa pang tulad mo, dagdag ng pinuno, at siya ang nakita mo. Kasabay ng mga salitang iyon, tuluyan nang nabuo sa isipan ni Dumagat ang katotohanan. Hindi sila magkamukha lamang. Sila ay iisa ang pinagmulan. Sa kabilang panig ng gubat, si Luntian ay nakaupo sa loob ng kubo, tahimik na nakatingin sa apoy. Ang kanyang guro ay nakatayo sa likuran, tila nag-aalinlangan kung paano sisimulan ang dapat sabihin. Guro, basag ni Luntian sa katahimikan, hindi na ninyo kailangang itago. Napatingin ang albularyo. Alam ko na, dugtong ng binata. Hindi siya basta estranghero. Huminga ng malalim ang matanda. Hindi, sagot niya. Hindi nga. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tapat ni Luntian. Kayong dalawa ay kambal, direkta niyang sinabi. Walang gulat sa mukha ni Luntian. Tanging katahimikan. Parang matagal na niya itong alam, o marahil ay matagal na niyang naramdaman. Bakit kami nagkahiwalay? Tanong niya. Saglit na tumingin ang albularyo sa apoy, bago muling nagsalita. Iniwan kayo sa gubat, wika niya. At sa gabing iyon, nagtagpo kami ng mga aswang. Ang mga alaala ay bumalik sa kanyang isipan. Ang dilim, ang laban, at ang paghihiwalay ng dalawang sanggol. Hindi ko kayo parehong nailigtas, dagdag niya. Napayuko si Luntian. Siya ang kinuha nila. Mahina niyang sabi. Tumango ang albularyo. At ikaw ang napunta sa akin. Muling natahimik ang dalawa. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi na tulad ng dati. Ngayon, puno ito ng mga katotohanang hindi na mababawi. Kung ganoon, unti-unting sabi ni Luntian, hindi siya ang kalaban ko. Biglang tumingala ang albularyo. Hindi ganoon kasimple iyon, sagot niya. Pinalaki siya ng mga nilalang na walang awa.
Hindi mo alam kung ano na ang naging pagkatao niya. Pero alam ko kung ano siya sa akin, mariing tugon ni Luntian. Napahinto ang matanda. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang matibay na paninindigan ng binata. Siya ang kapatid ko. Samantala, sa pugad ng mga aswang, si Dumagat ay nakatayo sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Kung siya ang kapatid ko, bulong niya, hindi ko siya hahayaang mapunta sa inyo. Napalingon ang pinuno. At ano ang gagawin mo? Hamon nito. Dahan-dahang humarap si Dumagat. Hanapin siya, sagot niya, at alamin ang katotohanan. Sa sandaling iyon, parehong nagpasya ang dalawang magkapatid. Hindi na sapat ang mga sagot na ibinigay sa kanila. Kailangan nilang makita ang isa't isa muli. Kailangan nilang maunawaan kung sino sila at kung bakit sila pinaghiwalay. Ngunit sa kanilang paghahanap, hindi lamang katotohanan ang kanilang matatagpuan, kundi isang kapalaran na magtutulak sa kanila sa isang landas na puno ng panganib, kapangyarihan at pagsubok. At sa dulo ng landas na iyon, isang tanong ang naghihintay. Magiging magkalaban ba sila o magtatagpo bilang magkapatid? Hindi na muling bumalik sa dati ang mga araw matapos mabunyag ang katotohanan. Sa magkabilang panig ng gubat, parehong nagbago ang kilos at pag-iisip nina Dumagat at Luntian. Hindi na sila basta mga batang tinuruan lamang ng kani-kanilang mundo. Ngayon, sila ay mga nilalang na naghahanap ng sagot at handang suungin ang anumang panganib upang ito'y matagpuan. Sa pugad ng mga aswang, mas naging mahigpit ang pagbabantay kay Dumagat. Hindi na siya pinapayagang lumabas ng mag-isa at ang bawat galaw niya ay sinusundan ng mga matang hindi kumukurap. Ngunit hindi ito naging sapat. Sa kailaliman ng gabi, habang ang karamihan ay abala sa kanilang sariling gawain, tahimik na umalis si Dumagat. Ang kanyang katawan ay tila naging bahagi ng anino, halos hindi makita habang siya ay dahan-dahang lumalayo sa kuweba. Hindi niya alam kung saan eksaktong pupunta. Ngunit ramdam niya ang direksyon. Ramdam niya ang kapatid. Samantala, si Luntian ay hindi na rin mapakali sa kubo ng albularyo. Ang bawat araw ay tila mas lalong mabigat na para bang may kulang sa kanyang pagkatao. Isang gabi, lumapit siya sa kanyang guro. Kailangan ko siyang makita, direkta niyang sabi. Hindi agad sumagot ang albularyo. Matagal na niyang inaasahan ang sandaling ito. At kung ang makita mo ay hindi mo magugustuhan, tanong niya. Hindi ko na iyon kontrolado, sagot ni Luntian. Pero hindi ko rin kayang manatili rito na walang ginagawa. Tinitigan siya ng matanda, sinusukat ang kanyang desisyon. Sa huli, tumango ito. Kung aalis ka, wika niya, hindi na kita mapipigilan. Ngunit bago siya tuluyang payagan, may iniabot ang albularyo, isang maliit na sisidlan na may lamang kulay abong pulbos. Ito ay mula sa mga halamang hindi tinatablan ng dilim, paliwanag niya.
Gamitin mo lamang kung wala ka ng ibang pagpipilian. Tinanggap ito ni Luntian ng may paggalang. Salamat, Guro. At sa gabing iyon, iniwan niya ang kinalakihan niyang tahanan. Hindi siya tumingin pabalik. Ang kanyang landas ay malinaw na, papunta sa kapatid na matagal na niyang hinahanap. Habang ang dalawa ay naglalakbay sa magkaibang direksyon, ang gubat ay tila nagiging mas mapanganib. Ang mga nilalang na dati nagtatago ay unti-unting nagpapakita, tila naaakit sa kakaibang enerhiyang dala ng magkapatid. Sa paglalakad ni Dumagat, may mga aninong sumusubok sumunod sa kanya, ngunit sa isang sulyap lamang napapatigil niya ang mga ito. Ang kanyang presensya ay sapat upang takutin kahit ang ibang nilalang ng dilim. Ngunit hindi lahat ay natatakot. Sa isang bahagi ng gubat, may isang matandang nilalang na matagal nang nagmamasid. Hindi siya aswang. Hindi rin siya tao. Isa siyang tagapagbantay ng balanse. Isang nilalang na matagal nang naninirahan sa pagitan ng liwanag at dilim. Nararamdaman niya ang paggalaw ng dalawang puwersa. Magtatagpo na sila, bulong niya sa sarili. Sa kabilang panig, si Luntian ay nakaranas ng unang tunay na pagsubok. Habang siya ay dumaraan sa isang makitid na landas, biglang sumulpot ang isang nilalang mula sa dilim. Isang anyong hindi ganap na makita. Ngunit malinaw ang intensyon. Mapanganib. Hindi siya umatras. Sa halip, tumayo siya ng matatag. Naalala niya ang mga itinuro ng kanyang guro. Hindi lamang ang lakas, kundi ang pag-unawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilapat ang kanyang kamay sa lupa. Sa isang iglap, may enerhiyang kumalat mula sa kanyang katawan. Ang hangin ay gumalaw at ang mga dahon ay umikot sa kanyang paligid. Naramdaman ng nilalang ang pagbabago. Unti-unti itong umatras, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Binuksan ni Luntian ang kanyang mga mata. Hindi niya kinailangang lumaban. At doon niya naunawaan. Ang kanyang lakas ay hindi lamang para manakit, kundi para magtulak ng balanse. Samantala, si Dumagat ay nakarating sa isang bahagi ng gubat na hindi niya pa nararating. Dito, ang dilim ay hindi tulad ng dati. Mas malalim, mas tahimik, at sa gitna nito, may isang presensya na hindi niya agad maunawaan. Hindi ka na bata, isang tinig ang biglang nagsalita mula sa likod. Mabilis siyang lumingon. Doon niya nakita ang matandang nilalang na matagal nang nagmamasid. Alam mo kung bakit ka narito? Dagdag nito. Hindi sumagot si Dumagat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtanong. Hinahanap mo ang kalahati mo, wika ng nilalang. Ngunit hindi lahat ng paghahanap ay nagtatapos sa pagkikita. Bahagyang kumunot ang noo ni Dumagat. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ang matanda, ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagbibigay ng katiyakan. Kapag nagtagpo ang liwanag at dilim, sagot nito, hindi lamang pagkakaisa ang maaaring mangyari.
Natahimik si Dumagat, ngunit hindi siya umatras. Hindi ako titigil, mariin niyang sabi. At sa kabilang panig ng gubat, si Luntian ay tumigil sa kanyang paglalakad. Ramdam niya ito. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Isang presensya na hindi na niya may kakaila. Malapit ka na, bulong niya. Sa sandaling iyon, ang dalawang landas ay muling naglapit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang ito simpleng pagtatagpo. Ito ay magiging simula ng isang pagsubok na magpapasya sa kanilang kapalaran. Bilang magkapatid at bilang dalawang puwersang maaaring magpabago sa mundo. Habang papalapit ng papalapit ang landas nina Dumagat at Luntian, ang gubat ay tila nagiging buhay sa isang paraan na hindi pa nito kailanman ipinakita noon. Ang hangin ay may dalang kakaibang bigat at ang bawat galaw ng dahon ay parang may ibinubulong na babala. Hindi na ito simpleng paghahanap. Ito ay paghahanda. Sa isang bahagi ng kagubatan na napapalibutan ng matatayog na punong balete, naroon si Dumagat, nakatayo sa gitna ng mga anino. Ang kanyang mga mata ay mas matalim na ngayon at ang kanyang presensya ay tila mas lalong naging bahagi ng dilim. Ngunit sa kabila nito, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang anyo. Ang mga salita ng matandang nilalang ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Hindi lahat ng paghahanap ay nagtatapos sa pagkikita. Ilang sandali siyang nanatili roon, tahimik na nakikinig sa paligid. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kalooban, malinaw ang kanyang desisyon. Hindi siya titigil. Kahit ano pa ang kahihinatnan. Sa kabilang panig, si Luntian ay patuloy sa kanyang paglalakbay. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Mula sa likod ng mga puno, may isang batang babae ang tahimik na sumusunod sa kanya. Hindi ito agad napansin ni Luntian, ngunit nang siya ay huminto upang uminom mula sa isang maliit na batis, doon niya naramdaman ang presensya nito. Hindi ka dapat narito, sabi ni Luntian nang hindi lumilingon. Unti-unting lumabas ang bata mula sa likod ng puno. Siya ay payat, marungis ang damit, at may mga matang tila sanay sa hirap. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang tapang sa kanyang tindig. Matagal na kitang sinusundan, sabi ng bata. Humarap si Luntian. Bakit? Saglit na natahimik ang bata bago sumagot. Dahil ikaw lang ang nakita kong hindi natatakot sa gubat. Pinagmasdan siya ni Luntian. Ang pangalan ko ay Tala. Dagdag nito, wala na akong mapuntahan. Hindi agad nagsalita si Luntian. Alam niyang mapanganib ang kanyang tinatahak at ang pagkakaroon ng kasama ay maaaring magdala ng panganib sa iba. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Tala, may kung anong kumilos sa kanyang loob. Hindi ito ligtas, wika niya. Alam ko, sagot ni Tala. Pero mas delikado kung mag-isa ako. Napabuntong hininga si Luntian. Sa huli, tumango siya. Sumunod ka sa akin, sabi niya. Pero huwag kang lalayo.
Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tala. At mula noon, hindi na naglakad si Luntian ng nag-iisa. Samantala, sa pugad ng mga aswang, nagsimula ng kumalat ang balita ng pagkawala ni Dumagat. Ang kanilang pinuno ay hindi natuwa. "Hinayaan ninyo siyang umalis," galit nitong sabi sa kanyang mga kasama. "Hindi namin siya napigilan," sagot ng isa. "Ngunit hindi ito sapat. Kung siya ay mapunta sa kamay ng albularyo, mawawala sa atin ang ating pinaghirapan," wika ng pinuno. Nagbigay ito ng utos. "Hanapin ninyo siya." At sa isang iglap, ang mga anino ay kumalat sa buong gubat. Hindi lamang sila naghahanap. Sila ay nangangaso. Sa gitna ng kagubatan, si Dumagat ay nakaramdam ng pagbabago sa hangin. Alam niyang hindi na siya nag-iisa. May sumusunod sa kanya. Ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, huminto siya. "At kung dumating kayo," bulong niya sa dilim, "handa ako." Ang kanyang mga mata ay nagliwanag, at ang mga anino sa kanyang paligid ay tila sumunod sa kanyang utos. Sa kabilang panig, si Luntian at Tala ay nakarating sa isang bukas na lugar kung saan ang liwanag ng buwan ay malinaw na tumatama sa lupa. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, biglang nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging malamig, at ang mga anino ay gumalaw. Napahinto si Luntian. "May paparating," mahina niyang sabi. Humigpit ang hawak ni Tala sa kanyang damit. Mula sa dilim, isa-isang lumitaw ang mga anyo. Mga aswang. Hindi sila nag-aksaya ng oras. Sa isang iglap, sumugod ang isa sa kanila. Ngunit mabilis na kumilos si Luntian. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang lupa sa kanyang paanan ay biglang gumalaw. May mga ugat na sumibol at pumigil sa pag-atake ng nilalang. Ngunit hindi ito nag-iisa. Dumarami sila, at sa kabilang panig ng gubat, si Dumagat ay napangiti. Ramdam niya ito, ang presensya ng kanyang kapatid. At ngayon, bulong niya, "Magkikita tayong muli." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sila ang naroroon. Ang dilim at liwanag ay kapwa kumikilos. At ang pagpili na kanilang gagawin ay hindi na lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa mundong kanilang gagalawan. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang bukas na bahagi ng kagubatan ay naging entablado ng isang hindi inaasahang sagupaan. Ang katahimikan na minsang bumalot sa lugar ay napalitan ng tensyon na tila kayang hiwain ang hangin. Nakatayo si Luntian sa harap ni Tala, handang harapin ang mga nilalang na unti-unting pumapaligid sa kanila. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit ang kanyang loob ay nananatiling kalmado. Hindi siya umatras. Ang mga aswang ay dahan-dahang umikot sa kanila, tila naglalaro sa kanilang takot, ngunit walang bakas ng takot sa muka ni Luntian. "Lumayo ka sa akin," bulong niya kay Tala nang hindi lumilingon. Ngunit hindi gumalaw ang bata. "Hindi kita iiwan,"
sagot nito. Sandaling napapikit si Luntian, tila tinatanggap ang desisyon. Kung ganoon, manatili ka sa likod ko. Sa isang iglap, sumugod ang isa sa mga aswang. Mabilis na itinaas ni Luntian ang kanyang kamay, at mula sa lupa ay sumibol ang mga ugat na parang buhay. Kumapit sa paa ng nilalang at pumigil sa kanyang galaw. Ngunit kasabay nito, dalawa pa ang sumugod mula sa magkabilang panig. Napaatras si Luntian. Hindi sapat ang isa laban sa marami. Ngunit bago pa siya tuluyang mapalibutan, biglang nagbago ang galaw ng mga anino. Tumigil ang mga aswang. Isang presensya ang dumating. Mula sa gilid ng dilim, dahan-dahang lumitaw si Dumagat. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ilalim ng buwan, at ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang katahimikan sa paligid. Tumigil kayo, malamig niyang utos. Agad na napatingin ang mga aswang sa kanya. Hindi ito ang inyong laban, dagdag niya. Ngunit hindi agad sumunod ang mga ito. Siya ang target, sagot ng isa, sabay turo kay Luntian. Tahimik na naglakad si Dumagat palapit sa gitna. At sa bawat hakbang niya, ang mga anino ay tila sumusunod, gumagalaw ayon sa kanyang kagustuhan. Sinabi kong tumigil kayo. Sa pagkakataong ito, may bigat na sa kanyang tinig. Unti-unting umatras ang mga aswang. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa pagkilala sa kapangyarihang kanyang taglay. Sa wakas, naiwan sina Dumagat, Luntian, at tala sa gitna ng liwanag ng buwan. Nagkatitigan ang magkapatid. Mas malinaw na ngayon ang lahat. Wala nang pagdududa. Bumalik ka na. Unang nagsalita si Dumagat. Hindi ka ligtas dito. Ngunit hindi gumalaw si Luntian. Hindi ako naparito para umatras, sagot niya. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila naghihintay sa susunod na mangyayari. Hindi mo naiintindihan ang mundong ginagalawan ko, dagdag ni Dumagat. Ang mga nilalang na ito, hindi sila basta mawawala. Hindi ko rin hiniling ang mundong ito, tugon ni Luntian. Pero bahagi ako nito. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Sa likod ni Luntian, si Tala ay tahimik na nagmamasid. Nararamdaman niya ang bigat ng sandaling iyon, kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat. Kung magkapatid tayo, unti-unting sabi ni Luntian, bakit kailangan nating magkalaban? Hindi agad sumagot si Dumagat. Ang kanyang mga mata ay bumaba, tila nag-iisip. Ngunit nang muli siyang tumingala, may lungkot na sa kanyang titig. Dahil magkaiba ang mundong kinalakihan natin, sagot niya. Hindi iyon sapat na dahilan, mariing sabi ni Luntian. Bahagyang kumunot ang noo ni Dumagat. Kung pipili ka, tanong niya, pipiliin mo ba ako o ang mga tinuro sa iyo? Napahinto si Luntian. Hindi ito simpleng tanong. Ito ay isang pagpili. Sa likod niya, ang alaala ng kanyang guro, ang mga aral, ang kabutihan, ang balanse. Sa harap niya,
Ang kanyang kapatid, dugo niya, bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi ko kailangang mamili, sagot niya sa wakas, dahil hindi ka kaaway. Ngunit sa sandaling iyon, biglang gumalaw ang mga anino sa paligid. Hindi ito utos ni Dumagat. Mula sa mas malalim na bahagi ng gubat, may isang mas mabigat na presensya ang unti-unting lumapit. Napalingon si Dumagat. Hindi ito tama, bulong niya. Lumakas ang hangin, at mula sa dilim, lumitaw ang pinuno ng mga aswang. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Luntian. Hindi mo dapat siya pinakawalan, malamig nitong sabi kay Dumagat. Naramdaman ni Luntian ang panganib. Mas malaki ito kaysa sa mga nauna. At sa pagkakataong ito, hindi na simpleng pagtatagpo ang nagaganap. Ito ay magiging simula ng isang laban na hindi na nila maiiwasan. Sa gitna ng liwanag at dilim, ang magkapatid ay kailangang pumili. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kung anong uri ng mundo ang kanilang haharapin. Ang hangin ay biglang bumigat, na parang may dalang babala ang bawat pag-ihip nito. Ang liwanag ng buwan ay tila kumupas sa presensya ng pinuno ng mga aswang na ngayon ay ganap ng nakatayo sa harap nila. Walang gumagalaw. Ngunit ang tensyon ay ramdam sa bawat sandali. Si Dumagat ay bahagyang umabante, tila nagtatangkang harangan ang pagitan ng pinuno at ni Luntian. Sa unang pagkakataon, hindi siya basta sumusunod. Siya ay tumatayo laban sa sarili niyang pinanggalingan. Hindi siya kaaway, mariin niyang sabi. Ngunit ang pinuno ay hindi natinag. Hindi mo na kontrolado ang sitwasyon. Malamig nitong tugon. Ang batang iyon ay banta sa atin. Napatingin si Luntian sa dalawang anyo, ang kapatid at ang nilalang na nagpalaki rito. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na ang laban ay hindi lamang pisikal. Ito ay laban ng paniniwala. Hindi ako naparito para makipagdigma, wika ni Luntian. Naparito ako para unawain. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila walang bigat sa harap ng matagal ng galit at takot ng mga aswang. Ang pag-unawa ay kahinaan, sagot ng pinuno. At ang kahinaan, kamatayan. Sa isang iglap, gumalaw ito. Mabilis, higit pa sa inaasahan. Ngunit handa si Dumagat. Humarang siya at kasabay ng kanyang paggalaw, ang mga anino sa paligid ay tila sumabog, lumilikha ng pader na pumigil sa unang pag-atake ng pinuno. Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Ang lupa ay bahagyang yumanig. Napaatras si Tala, napahawak sa lupa habang pinapanood ang nagaganap. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit hindi siya tumakbo. Hindi niya iniwan si Luntian. Samantala, si Luntian ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lakas na unti-unting gumigising sa loob niya. Hindi niya nais lumaban, ngunit nauunawaan niyang maaaring wala na siyang ibang pagpipilian.
Tumigil na kayo, sigaw niya. Ngunit huli na. Ang pinuno ng mga aswang ay muling sumugod. At sa pagkakataong ito, hindi na ito nag-iisa. Mula sa dilim, ang iba pang mga nilalang ay sumama sa pag-atake. Ang gabi ay napuno ng galaw. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Dumagat ay patuloy na lumalaban. Hindi laban kay Luntian, kundi laban sa sarili niyang kinabibilangan. Hindi ninyo siya makukuha, sigaw niya. Sa bawat galaw niya, ang mga anino ay sumusunod, humahadlang, umaatake, at nagtatanggol. Ngunit kahit gaano siya kalakas, dumarami ang kalaban. Sa sandaling iyon, napatingin si Luntian sa kanyang kapatid at doon niya nakita hindi isang kaaway, kundi isang taong lumalaban para sa kanya, isang kapatid. Huminga siya ng malalim at sa wakas kumilos. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilapat ang kanyang palad sa lupa. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Mula sa lupa, sumibol ang mga ugat at halamang tila buhay. Umiikot sa kanilang paligid. Lumilikha ng isang bilog na depensa. Ang hangin ay nagbago. Nagdala ng init na sumalungat sa lamig ng dilim. Napaatras ang ilang aswang, ngunit ang pinuno ay nanatili. Ngayon mo lang ipapakita ang lakas mo? Pangungudya nito. Binuksan ni Luntian ang kanyang mga mata. Hindi na ito ang batang nag-aalinlangan. Hindi ako lumalaban para manalo, sagot niya. Lumalaban ako para protektahan. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga lakas, ang dilim ni Dumagat at ang liwanag ni Luntian. Hindi sila magkalaban. Sa halip, sila ay magkatabi. At sa unang pagkakataon, ang kanilang kapangyarihan ay nag-ugnay. Isang malakas na enerhiya ang kumalat sa paligid, nagdulot ng pagkagulat sa lahat ng naroroon. Ang lupa ay umuga at ang hangin ay tila sumigaw sa lakas ng kanilang pinagsamang puwersa. Napaatras ang pinuno ng mga aswang. Sa kanyang mga mata may bakas ng pagkabigla. Hindi ito dapat mangyari. Bulong nito. Ngunit huli na. Ang dalawang puwersa, liwanag at dilim, ay hindi nagbanggaan. Sila ay nagsanib. At sa sandaling iyon, ang kapalaran na matagal nang iniiwasan ay tuluyang sumabog. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Dahil sa likod ng kaguluhan, may isang presensya na tahimik na nagmamasid. Mas matanda, mas makapangyarihan, at matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Matapos ang pagputok ng kanilang pinagsamang kapangyarihan, ang buong kagubatan ay tila napahinto sa isang kakaibang sandali. Ang hangin ay hindi gumalaw. Ang mga dahon ay nanatiling nakabitin sa ere, na parabang natakot bumagsak. Sa gitna ng bilog na kanilang nilikha, nakatayo sina Dumagat at Luntian. Magkatabi,
ngunit kapwa hinihingal sa lakas na kanilang pinakawalan. Hindi nila inaasahan ang nangyari. Hindi nila lubos na nauunawaan. Ngunit malinaw ang isang bagay. Ang kanilang lakas, kapag pinagsama, ay higit pa sa kanilang iniisip. Unti-unting bumalik sa normal ang paligid. Ang mga aswang ay umatras, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa takot na hindi nila kayang itago. Kahit ang kanilang pinuno ay nanatiling nakatitig, sinusubukang unawain ang nasaksihan. Hindi ito maaaring mangyari, muli nitong bulong. Ngunit ang kanyang tinig ay wala ng dating lakas. Dahan-dahang humakbang si Dumagat pasulong, humarap sa pinuno. "Matagal ninyo akong ginamit," malamig niyang sabi. "Ngunit hindi ninyo ako kailanman naintindihan." Hindi sumagot ang pinuno. Sa unang pagkakataon, tila nawalan ito ng kasiguraduhan. "Hindi ko kayo kalaban," dagdag ni Dumagat. "Pero hindi na rin ako sa inyo." Sa mga salitang iyon, tuluyan nang naputol ang ugnayan na matagal niyang kinapitan. Sa kabilang panig, si Luntian ay tumingin sa kapatid. Hindi na kailangan ng maraming salita. Nauunawaan na nila ang isa't isa. Ngunit bago pa man tuluyang humupa ang tensyon, biglang nagbago ang paligid. Ang lupa ay muling yumanig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dulot ng kanilang kapangyarihan. Mula sa kailaliman ng kagubatan, may isang presensya ang unti-unting lumitaw. Mas mabigat, mas matanda, at mas mapanganib kaysa sa anumang kanilang naranasan. Ang mga aswang ay napaluhod, kahit ang kanilang pinuno ay napaatras. Hindi pa tapos. Bulong nito, puno ng pangamba. Mula sa dilim, may isang anyo na dahan-dahang nabuo. Hindi ganap na tao, hindi rin ganap na nilalang ng gabi. Ang kanyang presensya ay tila pinaghalong liwanag at dilim, ngunit hindi tulad ng kay Dumagat at Luntian. Ito ay mas sinauna, mas malalim. At sa wakas, isang tinig ang umaling-aungaw, malamig ngunit malinaw. Nagtagpo na rin ang dalawang bunga ng iisang pinagmulan. Napahigpit ang kamao ni Luntian. Siya ang tinutukoy ng matanda. Bulong niya. Napatingin si Dumagat sa nilalang. "Kilalang kilala ka namin." Sagot nito. Ang kanyang tinig ay may bahid ng panunukso. "Simula pa lamang, kayo ay aking minamasdan." "Bakit?" tanong ni Dumagat. Ngumiti ang nilalang. "Dahil kayo ang susi." Tahimik ang paligid. Walang sino man ang gumalaw. "Susi sa ano?" tanong ni Luntian. Dahan-dahang umabante ang nilalang. "Sa pagbabalik ng balanse," sagot nito. "Ngunit hindi tulad ng iniisip ninyo." Biglang lumamig ang hangin. "Ang mundo ninyo ay matagal nang hindi pantay," dagdag nito. "Ang liwanag ay lumabis, at ang dilim ay itinulak sa gilid." "Hindi iyon totoo," agad na sagot ni Luntian. Ngunit tumawa ang nilalang, isang malamig at mabigat na tunog.
Hindi pa ninyo nakikita ang kabuuan, sabi nito. Ngunit makikita ninyo sa tulong ko. Sa isang iglap, gumalaw ito. Ngunit bago pa ito makalapit, agad na humarang sina Dumagat at Luntian. Magkatabi, walang pag-aalinlangan. Hindi na sila nagkakahiwalay. Hindi kami susunod sa iyo, sabay nilang sabi. Sandaling natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi ko kayo pinipilit, sagot nito. Ginagabayan ko lamang kayo patungo sa kapalaran ninyo. Unti-unti itong umatras, muling nilamon ng dilim. Ngunit bago tuluyang mawala, iniwan nito ang isang babala. Sa susunod nating pagkikita, hindi na sapat ang inyong lakas. At sa isang iglap, naglaho ito. Muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na tulad ng dati. Ito ay puno ng pangamba at ng isang bagong simula. Dahan-dahang lumapit si Tala, nanginginig ngunit buhay. Ano iyon? Tanong niya. Hindi agad sumagot sina Dumagat at Luntian. Sa halip, tumingin sila sa direksyon kung saan naglaho ang nilalang. Pareho nilang naramdaman. Ito pa lamang ang simula. Hindi pa tapos ang kanilang laban. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito nagsisimula. At sa harap ng mas malaking puwersa, kakailanganin nilang maging higit pa sa magkapatid. Kakailanganin nilang maging isa. Wakas.